Buod ng Florante at Laura, Aralin 12, Atas ng Langit, Saknong 136 hanggang 156. Matapos ang matinding labanan, matagumpay na natalo ng Guerrero ang mabangis na kaaway. Sa gitna ng kagubatan, napansin niya ang isang lalaking halos wala ng lakas at sugatan sa buong katawan. Ito ay si Florante, iniwan ng tadhana sa bingit ng kamatayan. Sa paglapit ng Guerrero, unti-unting namulat si Florante. Sa kabila ng sakit at panghihina, nagawa niyang magsalita at magtanong kung sino ang tumulong sa kanya. Ang unang liwanag na kanyang nasilayan ay mukha ng isang di niya inaasahang tagapagligtas. Sa kanyang panghihina, inalala ni Florante si Laura at ang sinapit niyang kapalaran. Ipinahayag niyang handa na siyang mamatay kung iyon ang itinakda. Ngunit nananatili ang takot at pangungulila sa kanyang puso. Dahan-dahang binuhat at inakay ng Guerrero si Florante. Sa kanyang mga salita, pinayuhan niya itong huwag mawalan ng pag-asa at huwag isiping lubos na nagwagi ang sakit at kamatayan sa kanyang buhay. Ipinahayag ng Guerrero na siya ay isang Moro, isang taong karaniwang itinuturing na kaaway. Gayunman, malinaw niyang sinabi na ang awa at kabutihan ay hindi pinipili ng lahi o relihiyon. Ipinaliwanag ng Guerrero na ang kanyang pagtulong ay hindi laban sa kalooban ng Diyos, bagkus ay pagsunod sa atas ng langit. Para sa kanya, ang tunay na kabanalan ay makikita sa pagtulong sa kapwa, kahit ito'y dating kaaway. Sa sandaling iyon, nabuo ang isang tahimik na ugnayan sa pagitan ng dalawang lalaki. Ang kagubatan na saksi sa digmaan at puot ay naging saksi rin sa awa, pagkakapantay-pantay at pagkilala sa iisang sangkatauhan. Sa Aralin 12, ganap na namulat si Florante matapos mailigtas mula sa tiyak na kamatayan. Sa gitna ng kanyang sugat at panghihina, nakita niya ang mukha ng kanyang tagapagligtas. Isang Morong Guerrero na hindi niya inaasahang magiging kasangkapan ng kanyang kaligtasan. Habang inaalala ni Florante si Laura at tinatanggap ang maaaring kamatayan, pinayuhan siya ng Guerrero na huwag mawalan ng pag-asa. Ipinahayag ng Guerrero na ang kanyang ginawa ay hindi laban sa kalooban ng Diyos, kundi pagsunod sa atas ng langit. Sa sandaling iyon, nabuo ang isang tahimik ngunit makabuluhang ugnayan sa pagitan ng dalawang lalaking dating itinuturing na magkaaway. Ipinakita ni Balagtas na ang awa, kabutihan at pananampalataya ay higit sa anumang pagkakaiba ng lahi at relihiyon. Ang pagkamulat ni Florante ay sagisag ng pag-asa at muling pagkabuhay ng loob matapos ang sukdulang pagdurusa. Ang Guerrero bilang tagapagligtas ay simbolo ng kalooban ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng kapwa-tao kahit yaong inaakalang kaaway. Pangatlo, pagbanggit sa atas ng langit. Pahiwatig na ang tunay na kabanalan ay hindi nasa lahi o paniniwala, kundi nasa awa at paggawa ng mabuti. Pang-apat, pag-aalala ni Florante kay Laura. Simbolo ng pagmamahal at pagkataong hindi nawawala kahit nasa bingit ng kamatayan. Noong panahon ng kolonyalismo, madalas ikinukulong ang kabanalan sa relihiyon at lahi. Sa paggamit ni Balagtas ng isang Morong Guerrero bilang kasangkapan ng atas ng langit, tahimik niyang sinasalungat ang ganitong pananaw. Ipinapakita ng araling ito na ang kabutihan at kalooban ng Diyos ay hindi monopolyo ng iisang grupo, isang mapanganib ngunit matalinong pahayag noong panahong kolonyal. Hanggang ngayon, may mga pagkakataong ang tulong ay nanggagaling sa hindi inaasahang tao. Ipinapakita ng araling ito na ang tunay na pagkatao ay nasusukat sa kakayahang tumulong sa oras ng pangangailangan, kahit walang kapalit at kahit may pagkakaiba sa paniniwala o pinagmulan. Gintong aral, ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay pagsunod sa kalooban ng Diyos, kahit pa ang tinutulungan ay itinuring na kaaway. Gabay na tanong, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang kalagayan ni Florante bago dumating si Aladdin sa gubat?
Pangalawa, ano ang nagtulak kay Aladdin upang tulungan ang isang estrangherong nakagapos? Pangatlo, paano inilarawan ang tagpo ng pagliligtas kay Florante mula sa mga leon? Pang-apat, kung ikaw si Aladdin, tutulong ka ba kahit alam mong delikado ang sitwasyon? Bakit? At panlima, ano ang ipinapakita ng tagpong ito tungkol sa tunay na kahulugan ng pagiging makatao?